Hello, amen. Kita dito tumayo. Saan na ako sa Diyan po, hindi po. Ang Diyos ay Espiritu, dapat natin sinasamayin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa Diyos. Sa puso na ba sa akin ay bigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Ilagay sa iyo ang naramay ko magkakaluwa ang isipin. Ang iyong paranan ng Espiritu ay mapapalagi sa swerte ang nalaman na gulot ng iyong pamilitas. Ibalik at ako ito ang iyong tapat. Amen. Purihin ka ang Diyos. Kaya ang nakapagpalit sa Espiritu sa katotohanan puso na rin siya. Kaya natin buo kami mo na mga puso para hindi sa araw pag-ikamit ay bigay pag-ibig sa aming pagpapuri makapasas sa araw sa iyo puso na rin sa Thank you so much, Lord, sa maganda, pagpala, at masayang araw na ito, Lord God. Minsan pa, Panginoon, narito kami sa iyong harapan. Pagkakataon, Panginoon, na ikay aming purihin sa bait parangalan at marama at maranasan ng iyong presensya.
Gustong dalisay ang aking langit. Maraming galing mo, Diyos, para sa akin. Gustong dalisay ang aking langit. Maraming galing mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong ibinibig mo na ika'y manangalan. Ano ko'y magpupuri sa'yo lamang, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong ibinibig mo na ika'y marangalan. Ano ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ano ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ano ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Sino pong nag-alala? Isang babae ito, magsabi ko, Amen. Hallelujah, may gadak. Awitin po natin na may pag-alala sa ating mga puso ang awitin ito. Hallelujah, Lord. May tuwa sa piling
Jesus. Kasama ko, Panginoon. Kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Alam niyo, walang magagawa na sa kapatid ka o Diyos na nagbibigay ng lalakas. Nagbibigay ng tagumpay sa iyong mga anak ng Diyos. Purihin ka o Diyos. Ikaw lang ang pag-asa ko.
Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Good morning, Lord. Amen. Hallelujah. Dr. Tayo po ay Carol. nagagalak at tayo ngayon ay nandito sa bahay palambahan ng Panginoon. Amen. God is good. And all the time. Yes, napakabuti po ng Panginoon at tayo muling binalik niya dito sa kanyang bahay palambahan. Dahil isa na namang linggo na punong-puno ng pag-asa na binibigay sa atin ng Panginoon. Palagi po ba tayo excited na tayo nandito sa kanyang palambahan? Amen. At palagi po natin kauhawan ang salita ng Panginoon. Ngayon po tayo darako sa ating praise report and announcement. Yung ating mga gawain, tuloy-tuloy pa rin. Every Wednesday po, meron po tayong prayer meeting na right now, palagi pong ginagawa sa Mangkatyan. Sa Talkway. So yung mga nasa Talkway po, inaanyayan po namin kayo na dumalo sa ating mga prayer meeting at 4 o'clock doon po dun sa bahay ni Uncle Rudy. Pero minsan po ina-announce natin kung gagawin po natin dito sa Mangkatyan yan. Ipinopost naman po natin sa GC yung ating main GC, yung LOFCFC. Lahat po ba dito sa inyo ay naka-ano na po doon, naka-add na? Doon sa LOFCFC. Kasi doon po natin pinopost yung mga announcement pa natin, yung mga gagawin natin at yung mga inaawit po natin para sa praise and worship. Doon po natin sila pinopost. And yung practice natin, every Friday po natin ginagawa ngayon at 2 o'clock dito po sa Mangkatyan din. So muli po namin inaanyayahan yung may mga natatanging talento sa musika na magpagamit sa Panginoon ang nais na mag-practice ng mga keyboard, ng mga music instrument natin at gamitin yung kanilang malanghel na boses para sa pagpupuri sa Panginoon. Kayo po ay welcome. Kailangan lang po natin is yung magkaroon ng tamang attitude or tamang pananaw at tamang puso nang sa ganon ang Panginoon ay mapurihan po sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating mga talento. Kung ang ating mga talent ay binibigay natin sa world, sa mundong ito, bakit hindi po natin yan ipagamit sa Panginoon? Hindi po ba? Mas magagalak po ang Panginoon kung sa Kanya natin ipapagamit ang ating mga natatanging mga talento. At kung yung nice magpagamit, i-approach niyo po si Sister Lisa. Siya po yung in charge sa ating music ministry. At yun lamang po para sa ating mga announcement. Sino po yung may nandito po ba na nais magbigay ng natatanging patotoo para sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay? Natatanging pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Amen. Mukhang lahat po tayo ay satisfied sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay at patuloy siyang kumikilos sa ating at nagpo-provide sa ating mga pangangailangan. At ngayon po, tinatawagan ko na po ang ating kapatid na Sister Lisa upang pangunahan tayo sa ating offering prayer. Lumako po tayo at tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, kami ugalinan po po, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Sa isang linggong ugal na pag-iingat mo sa amin, O God. Tunay na po, Panginoon, na napakatapat mo ugal sa aming buhay. Thank you, Lord. Salamat po, O God. Panginoon, napakatapat mo, O Diyos. Kaya marapat lamang, Panginoon, na ibalik namin ng buong katapatan, O God. Hindi lamang, Panginoon, sa pinensya, kundi maging sa oras, O God. Nawa ang kabilaan namin, O God, ang aming oras, O God, sa paglilingkod sa iyo, O God. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang nagbibigay ng kalakasan sa aming Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na marapat kang sambahin, marapat kang purihin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Panginoon, nandito po ang O God sa pagbibigay mo, Lord.
Nakikita mo, O Diyos, ang bawat puso, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, ang aming mga pangailangan. Kaya, O God, pinagkakatiwala namin, O Diyos, ang lahat, O God, ng aming buhay. Panginoon, maging, O God, sa mga walang trabaho, Panginoon. Alam mo, Panginoon, O God, na kailangan ng bawat isa, O God, ang trabaho. Ang ipagkaloob namin, O God, ang nararapat, Panginoon, na maitulong namin, O God, sa bahay ng iglesia na ito, O Diyos. Panginoon, sa magkakaloob, Panginoon, dinadalangin po namin ng magkakaloob ng bawat puso, O God. Naway magkaloob sila, O God, ng buong katapatan, ng buong kagalakan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na tinitignan mo, O Diyos, ang bawat nagbibigay ng buong katapatan, Panginoon. Nagagalak po kapuugat sa cheerful giver, O Diyos. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa bawat sinti mo, O God, na malikom namin. Ito yung dalangin namin, O God, na magamit lamang, O God, sa ikalalaro ng iyong iglesia, O God, upang lahat po, Panginoon, ng aming mga pangailangan sa panambahan na ito ay magamit lamang, O God. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang po, God, ang magbibigay sa amin ng kagalakan, ng katapatan, Panginoon. Ikaw din, Panginoon, tanging bukod sa iyo, Panginoon, ang bibigay ng kaginawaan ng aming pamumuhay, O God. Maging, Panginoon, sa aming pastora, O Diyos, nakita mo, O God, ang pangailangan niya. Kaya, O God, pinagkakatiwala namin, O God, ang pangailangan niya, Panginoon. Salamat, O God, sa buhay ng bawat isa. Salamat ng maraming, Panginoon. Ito po ang sangot panalangin namin sa pangalan ng Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen at amen. Hello, ka, miss you. Hello, son. Hello. Hello. Miss you ka. Malamig ba, may? Malamig na may Mahimik tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah! Ano tayo ngayon? April? 30, no? Last Sunday. Next month, Mother's ano na? Mother's Day na. Excited na yung mga nanay. Balita ko kasi yung mga nanay nabibigyan daw ng house and lot. Hallelujah! Lord, April 26 na po tayo. So muli mga kapatid, nakaraan, na pagtanto natin na naunawaan na natin na hindi nawawala ang kaligtasan ng mga tunay na pananampalataya. At ang sagot nito ay nakuha natin ayon sa sinabi sa kasulatan o sa Biblia at batay na rin sa buhay na patutuo ng mga tunay na manampalataya, mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya tayo din naman ay tulad na rin nila, may katiyakan na ang ating kaligtasan dahil sa ating pananampalataya at pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo ngayon ay anak na ng Diyos, nananahan na sa ating ang banal na Espiritu bilang patunay o tanda na tayo nga ay ligtas na. Ngunit meron pong isang katanungan sa araw na ito. Sino sa inyo dito sasang-ayon
nahihirapan mong ibigay 100% buo ang tiwala at buhay mo sa Diyos. Itaas ang kamay. Nahihirapan mo 100%, isuko talaga ang buhay mo sa Panginoon. Wow, walang kamay nagtaas, Lord. Total surrender na? Amen. Sure talaga? Amen. Suko, dalawang kamay, Wala dalawang talaga? paa. Oh, nahiya mo lang itaas kasi nakita mo walang nagtaas. Suko na po, dalawang kamay, dalawang paa. Amen. Praise God. So siguro marahil, may kwento ko na lang sa inyo ang sa araw na ito, ang napagdaanan ko sa aking buhay. Nahirapan akong isuko sa ang buhay ko 100% noon. So makakatulong ito sa araw na ito dahil tayo ngayon ay talagang gumako na ang pananampalataya natin doon nasa natapos ni Jesus. At tama po ba? Amen. At kung sakali ikaw kapatid na makasamahan natin, nandun sila na doon sa ating live. Kung sakali ikaw ay hindi mo pa rin maisuko ng 100% ang buhay mo sa Panginoon, meron kang pananampalataya sa Kanya pero hindi mo maisuko ng buo ang buhay mo sa Kanya, ay meron po tayong pagbulay ngayong umaga. Bakit ba ganito ang sitwasyon? Ito isa ay, kung hindi natin lubos na unawa ng kahulugan ang ibig sabihin sa kasulatan, nagsaad ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Diyan tayo matitira lagi, di ba? Diyan tayo bumibigay dahil natin iniisip, hindi tayo karapat-dapat. Kaya yan ang nag-uudyok sa atin, nagbibigay sa atin ng dahilan kung bakit ay iniisip natin hindi tayo karapat-dapat. Kaya hindi natin maisuko ang sarili natin. Dahil alam mo, araw-araw may pagkukulang ka pa rin nagagawa or masasabi natin nagkakasala ka pa rin. Is either sa isip, sa salita, o sa gawa. So, dahil dito, ikaw lang yan sa sarili mo, nag-question mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Ang dahilan nito ay dahil hindi mo lubos na unawaan ang pagkaiba ng pananampalataya at tiwala. So upang manatili ang ating tiwala tungkol sa ating kaligtasan, ang ating pananampalataya sa Diyos, sa umagang ito, nais ng Panginoon ang maunawaan natin kung ano ang pagkaiba at tiwala at pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, Ama namin tapat, hindi nagbabago sa dalang pagmamahal sa bawat isa, walang kondisyon. Maraming salamat sa panibagong linggo, panibagong araw kung saan pagkakataon binigay mo sa amin makapagtipon upang aming sambahin, purihin ka at aming pagulayan ang bawat salita mo. Ang aming panalangin, Panginoon, sa oras na ito, patuloy mo buksan ang unawa ng bawat isa. Maghari ka, Panginoon, sa kalagitnaan. Buksan mo ang aming espiritual na unawa nang sa ganun, Panginoon, ma-excite kami, O Lord, sa presensya mo, sa pamamagitan sa mga salita mo. Ay Lord, muli sinusuko ko ang buhay ko, tatayo bilang instrumento. I will do work not by my own might and power, but by thy Spirit alone. In the mighty name of Jesus, who's truly the Christ. Amen. So, ang topic natin, ano ang pagkaiba ng tiwala at pananampalataya? So, lagi natin inisip na ito ay parehas lang or isa lang. Kaya dyan tayo bumibigay, dyan tayo minsan nalilito. So, layunin ng Diyos na hindi tayo bumigay o mag-aninlangan sa kalagitnaan at mawala ang ating excitement sa relasyon natin sa Kanya, kundi maging ganito yung sitwasyon natin. Tayo ay
masasabi natin sa isa't isa, makapagsabi tayo sa isa't isa na umaalab ang ating puso at habang tayo kinakausap niya ngayon at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Di ba maganda yon? Habang tayo ay tinuturuan ng Panginoon, na tayo ay aalab, ma-excite tayo sa anumang gusto niyang revelasyon ipahayag sa atin ngayon. Sapagkat kung mainit pa ang revelasyon ng Diyos sa salita niya sa atin, hindi tayo manghihina at manlamig sa relasyon natin sa Kanya. Kaya ang pag-usapan natin ngayong umaga ay mahalaga ito. Marahil kapatid, ikaw ay may pananampalataya at naniniwala ka na talaga 100% na gagawin ni Lord at hiningi mo kasi buo ng tiwala mo sa natapos na ating Panginoong Jesus para sa atin. At ang puso mo, ang faith mo, na sigurado ka na gagawin at gagawin ni Lord ang hinihiling mo. Sapagkat yan naman din talaga ang katotohanan. Paano kung hindi ito nangyari? Yung hiningi mo at hindi ito nangyari. At bigla kang nagpanik sapagkat hindi mo ang inaasahan mo mangyari, ang gusto mo mangyari, ay hindi ito nangyari. So ang naging sitwasyon mo, nakadaugaga ka, at halos hindi mo na alam ang iyong gagawin. So anong tawag dyan? Anong klaseng pananampalataya ang tawag dyan? Mayroon kang pananampalataya, subalit hindi 100% ang tiwala mo sa kalooban ng Diyos. So, kaya ko nasasabi ito, base na rin sa naging karanasan ko. Maraming beses na rin nasubok ang aking pananampalataya sa Panginoon. At maraming beses ko rin naranasan ang katapatan ng Diyos sa aking buhay. Maraming beses nagkamali, pero maraming beses ko rin na-experience na ang Diyos ay tapat. So, along the way, doon ko natutunan kung ano pala talaga ang tunay na pananampalataya. Kaya sinasabi ng Panginoon at sinasabi sa Biblia, sinasabi nila sa Santiago, dahil na rin sa kanilang karanasan, maggalak tayo kapag dumaan tayo ng pagsubok. Dahil sa mga pagsubok na pagdaanan natin, lumalago tayo sa ang ating pananampalataya pagkakilala sa Diyos. Kasi hindi niya sasabihin maggalak tayo. Ang hirap magtiis sa pagsubok, tapos magagalak ka. Pero dahil may layunin at nagpapatuloy ka at tinuturuan ka ng Diyos sa iyong sitwasyon, alam na natin yan, nagmahigin ang buhay ng mga nauna sa atin, sila Joseph, sila Moses, lahat sila may dinaanan silang hirap sa sitwasyon bago sila dumating sa pinakasaganaan kung saan makayanan nila kaya sila ay nagtagumpay. So mahalaga ang darating tayo sa isang punto para maging matatag tayo, hindi tayo malulupay-pay. Darating tayo sa isang punto kung saan makaroon talaga tayo ng tinatawag na tunay na pananampalataya. Meron kang pananampalataya 100% at 100% tiwala sa kalooban ng Diyos. So ang tawag doon, tunay na pananampalataya. Kaya pag-usapan natin ito dahil malaga ito, lalo na sinabi sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 6, sa pamamagitan ng ating pananampalataya natin kinatulugdan ng Diyos. Natutuwa, nadidelight ang Diyos. Sabi dyan, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang. So mahalaga meron tayong pananampalataya at hindi yun natatapos sa pananampalataya. Diba? Yun ang pag-usapan natin ngayong umaga. Sabi dyan, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, alam ko makakatulong maintindihan natin ang sinasabi sa Hebrew chapter 11 verse 6. Meron po ako ikwento sa inyo. Karanasan ko, paano ko natutunan yung kahulugan ng Hebreo 11 verse 6. Actually, marami akong pwedeng ma-share tungkol dyan. Sabi ko nga sa inyo, marami akong karanasan na pagsubok sa buhay nang dumaan ako ng relasyon sa Diyos along the way.
may pananampalataya ko sa Kanya, subalit hindi ko 100% masabi na isuko ko na talaga ang tiwala ko sa Diyos. So, nung hindi ko, yung iba sa inyo, narinig nyo na ito. Pero para sa mga hindi pa nakakaalam sa kwento na ito, ay nagagalak ako i-share sa inyo ang patotoo na ito. At muli, saksi ko ang banal na spirito sa patotoo na ito. Nung minsan, nayaya ako ng kaibigan ko pumunta sa Laguna, sa San Pedro, Laguna, dahil yung nanay niya ay may cancer. At sumama ako. At nung nakarating po kami sa bahay nila, sa panahon na yun mga kapatid, masasabi ko, more than 2 years pa lang ang aking more than 2 years pa lang ako nag-ministry. Kumbaga, bagong Kristiyano pa lang ako masasabi. Pero talagang sumabak na ako sa mga iba't ibang klaseng ministry na kasi naniniwala ako doon sa not by my own might and power but by the Spirit of the Lord. So, sa madaling salita, nung nandun na kami sa bahay ng nanay ng kaibigan ko, nakakita ako ng marami siyang mga rebulto. So, sinabi ko sa kanya, nanay, sabi ko, pag alistin niyo lahat dyan, gagaling kayo. Kaya siyang cancer na malaki yung dyan niya. So, hindi ko rin ini-expect na nasabi ko yun, nabigla ako. Tsaka medyo nangamba ako kasi pagkasabi ko ng gano'n, maaari siyang magalit sa akin. Kasi very sensitive yan. Hindi natin maaari pwedeng sabihin yan. But I believe yung oras na yun, na-allow ng Panginoon sa akin kasi maging patotoo yan para sa araw din ito. So in short, nagulat ako. Sabi niya, marami na pupunta sa akin dito. Walang nagsasabi sa akin yan. Sabi niya sa mga anak niya, ako niya, alisin yan! Talagang inalis. Sumunod siya, nag-obey siya. So, pagkagabi, umuwi na ako dito sa Angeles. After 3 days, na-request ako ulit. Pinapakabalik ako. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo, bakit? Kasi hindi siya gumaling, lumala! Lumala siya sa karamdaman niya, hindi siya gumaling. Pero pumunta pa rin ako. Pero anong nangyari sa akin? Nangamba, nagpanik, nagkanta-gaga, natakot, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, paano ko siyang harapin sapagkat hindi nangyari ang sinabi ko. Kaya naghintay ako doon sa baba ng bahay, hindi ako maakyat. Doon na ako sa loob ng sasakyan. Tapos maya-maya lang, narinig ko na umiyak na yung mga apo niya, mga anak niya. Sabi ko, wala na yata, patay na. Sabi ko ganon. Pero maya lang, narinig ko, buhay pa, buhay pa, buhay pa. So talagang hindi ako pumapasok doon sa loob ng bahay hanggang dumating madaling araw. Naisip ko, tulog na ang lahat. Naiihi na ako eh. Kailangan ko ng magkubeta. Pagpasok ko, tulog lahat. Siya lang ang gising, nakaupo. Yung tao na tinatakutan kong harapin ko, siya ang gising, lahat ay tulog. Ang ginawa ko, tumakbo ako at nakayuko ako, napaluhod ako sa kanyang harapan at humingi ako sa kanya ng paumanhin. Sabi ko man sa kanya, natakot ako eh. Sabi ko, Nay, hindi mo ba kayo nagalit sa akin? Bakit ako magagalit sa iyo? Sabi niya. Kasi sabi ko, gumaling kayo, hindi naman kayo gumaling. Ang ito, sabi niya. No, bata pa ako man eh. Kasi yung word ang ginamit niya, batang ito, sabi niya. Alam mo ba, kanina ko bang gustong mamatay? Nakita ko ang lugar, ang ganda. Hindi ko makikita sa sanlibutan yung nakita ko, hindi nakita sa akin ng Panginoon. Kaya gusto ko nang pumunta doon. Ang ingay-ingay kasi ng apo ko, anak ko, pinipigilan ko na yung hilinga ko. Nagpapakamatay. Pinipigilan ko na yung hilinga ko, pero maingay sila kaya nagugulat ako.
Bumabalik ako, sabi niya. Niyakap niya ako. Naibigay mo sa akin yung tama, ligtas na ako. Pagdating ko doon, sabi niya, sasabihin ko sa Panginoong Jesus, yayakapin ko siya, at ibubulong ko sa kanya, huwag na huwag kang pababayaan. Woo! Hallelujah! Pagpalang natin Lord! At sabi po niya sa akin, bumalik ka na sa Angeles or sa Pampanga pala, sabi niya, marami pang hindi ligtas doon. Pag ako wala na, huwag mo na akong alalahanin. Dahil ligtas na ako. Praise God, di ba? So sa madaling salita, nung umuwi na ako dito mga kapatid, after 3 days, pumanaw siya. At napakabuti ng Panginoon. Pinadama niya sa akin yung oras na yon na sila ay nakita na sa pamamagitan, naramdaman ko lang. Yung minuto na yung segundo na yon, sabi ko, wala na siya. At nakatanggap na ako ng message, wala na siya. Kasama niya si Lord. At sinunod ko po yung sinabi at hindi na nga po ako bumalik ulit doon sa kanila. So isa yon sa mga ipinakita sa akin ng Panginoon. Ang sitwasyon kapag tayo ay may pananampalataya sa Kanya, subalit hindi tayo 100% nagtitiwala sa Kanya. Kasi merong ibang paraan si Lord. Hindi man natin nakamtan ang inaasahan natin, pero hindi nais ng Panginoon na mawala ang ating pananampalataya. Ay isang pagsubok, maaari akong tumalikod. 2 years pa lang ako noon sa aking ministry. Pero ngayon, 24 years na. 26 years na actually. So, naging tapat ang Panginoon dahil siya ay tapat. Kaya nananatili at kaya natutunan ko ang personal na karanasan ko sa mga pagsubok. Yung pangalawa, meron pang isa. Para ma-excite tayo. Ito naman nangyari sa ano pangalan dito? Mawake. May lupa kasi dyan yung si Rose Ann at asawa niya si Pastor Joseph. So alam niya yung naglilinis doon ng tawag doon yung mga tataas na damo. Tumawag ako ng tagahit, tumawag ng tao, tapos tinulungan nila ako. At sinunog nila. Gusto ko sa dulo pala noon, meron palang mga anong tawag yung tire, yung gulong. Nadamay na sunog. Na-imagine nyo yun kung ang usok. Ang usok, grabe! Parang mayroon malaking building na susunog. Sa katabi pa naman nun, sa kabila nun, eskwelahan, at ginagamit pala nila yun ng Boy Scout and Girl Scout pang training. At nasunog yun. Grabe ang kaba, ang paniko. Magagalit sa akin yung sa eskwelahan, iniisip ko, at baka masusunog yung eskwelahan. Bagaman malayo siya doon sa eskwelahan, pero malaking problema ang naidulot nun. Alam niyo po yung ginawa ko? Yumuko ako, numumunod ako sa Panginoon. Ganito rin yung panahon na yun, sobrang init. Humingi ako, Lord, binigyan mo ng ulan si Elijah. Bigyan mo rin ako ng ulan. Lalong uminit. Umulit ako, Lord, please, magpadala nga ng ulan para patayin yung apoy. Lalo talagang uminit ng uminit ng uminit. Natakot naman ako, nagtarantana naman ako. Maya-maya lang, may dumating na kumpero. Biglang uminto. Di ba nakarating doon kung saan nasusunog? Na-flat tire. Na-flat yung gulong. Alam niyo ba yung klaseng experience, karanasan ko sa relasyon ko sa Diyos? Masasabi ko talaga, isa lang, tapat talaga ang Panginoon. Nagawa naman nila ng paraan, napatay yung apoy, at yung tinatakutan ko magagalit sa akin yung sa eskwelahan, baliktad ang nangyari. Tuwang-tuwa ang mga guro at mga estudyante dahil uuwi na sila. Mas gusto pala nilang nangyari para maaga sila makauwi. So hindi sila nagalit sa akin at hindi rin ako na sinasabi nila baka ako daw ay makareceive ng complaint. So itong personal kong natutunan sa karanasan na yun.
Meron akong pananampalataya at naniniwala na posible ang himala. Subalit dahil kulang ako sa tiwala o hindi ako 100% natiwala sa Diyos, kaya ang nangyari, nagpanik ako, nahiya ako, natakot ako. Kaya kung ano man natutunan ko sa karanasan na yon, ang tiwala ay dapat manatili kahit ang himala ay hindi nangyari ayon sa nais natin. Hindi tayo dapat magpanik, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mahiya. Dahil ang Diyos, sa lahat ng ito ang may sagot. Meron siyang ibang paraan, dahilan, kaya ang praktikal na pagkaiba ng pananampalataya at tiwala ang pinaka-topic natin. Ang pagkaiba ng tiwala at pananampalataya ay natutunan ko. Nanampalataya ako na kaya gumawa ng Diyos ng himala at dahil walang mahirap at imposible sa Kanya, subalit kung ipagkaloob ng Diyos kung paano niya gawin, kailan niya gawin, bakit niya gagawin, natutunan kong magtiwala at hindi dapat magbago ang pananaw ko sa Diyos. Hindi ako dapat mangamba, hindi ako dapat magpanik, hindi ako dapat ma-discourage, hindi ako dapat matakot, kundi magtiwala lamang sa Kanya. Sapagkat, sabi nga sa aklat ng Isaiah chapter 55 verse 8, ito yung sabi ng Panginoon ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi niyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Tingnan natin ito, kapag kilala natin ang sitwasyon na ito, maunawaan mo, oo nga naman siyang naglikha sa atin, siyang may alam ng lahat. Dapat magtiwala tayo sa kanyang kaparaanan. Katulad nung nagdala siya ng bumbero, yun naman sa Laguna, gumawa si Lord ng paraan para hindi ako humigay, hindi ako malupay-pay, ay binigyan ng katiyakan na hindi man siya gumaling physical, but the greatest miracle is the salvation of the soul. Amen? Ito yung dahilan kung bakit ang nais ng Panginoon, sabi nga niya sa Kawikaan, chapter 3, kayawe ka magtiwala. Paano daw nais niya tayo magtiwala? Buong puso at hindi lang tayo magtiwala kundi buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya inyong alalahanin. Kailangan, lagi tayo sumasangguni, lagi tayo masiba yung pamaraan pag-iisip niya sa paraan natin. Isipin niyo na lang, sinutusan niya si Haring Saul na patayin lahat kasama si Haring Agag. Kung hindi mo ito maunawaan, ay bumigay ka. Kaya dapat nating alalahanin sa anumang gagawin natin bago tayo magbang, bago tayo gagawa ng bagay, hingi tayo sa Kanya ng patnubay kasi siya yung kaya sabi niya upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Tama mo ba? So ano masasabi natin tungkol dito? So masasabi natin mas malalim ang tiwala. Tama? Kapag meron tayong tiwala, ang tiwala sa Kanya, sa Diyos, ay nagbibigay buhay sa ating pananampalataya sa Kanya. Di ba sabi, faith without work is dead. So ang pananampalataya na walang tiwala ay patay. Meron ka lang si Satan nga, even the dead demons believe na may Diyos. Pero hindi niya ibigay ang buhay niya. Hindi para sa Kanya yun. Para sa atin. Amen? So ngayon, pag-usapan natin para lalalim po tayo, para lalong mabuo at magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. Nandiyan na si Ray. So ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? So hindi natin bibigyan ng sagot ito ay sa sarili nating pananaw, unawa.
According to Hebrew chapter 11 verse 6, ang pananampalataya, ano daw, katiyakan na mangyayari ang ating mga inasahan at panindigan tungkol sa mga bagay hindi nakikita. Bigyan natin ng explanation. So, ang pananampalataya ay katiyakan. Amen. Sa salita ng Diyos o sa pangako ng Diyos. Kapag sinabi niya, kailangan paniwalaan. At paninindigan. Kahit hindi mo pa siya nakikita, kailangan panindigan mo. May tiwala ka, may conviction ka sa sinabi ng Panginoon. So, ang tawag dito, okay, so katiyakan at panindigan. So, meron kang tiwala sa katangian ng Diyos, meron kang pananampalataya sa kanyang salita, at meron kang determinasyon, determinado ka, sigurado ka, kaya may tiwala ka sa Diyos. Kaya ang tawag dito ay katiyakan at panindigan equals to tunay na pananampalataya. So masasabi natin dito, parehas natin kailangan. Kailangan meron tayong katiyakan at meron tayong panindigan. Ngunit higit sa lahat, kailangan talaga natin meron tayong tiwala. Sabi ko nga, sapagkat ang tiwala ang kapangyarihan na nagbibigay buhay sa ating sino na lang pananampalataya. Ang ganitong klaseng pananampalataya, ito yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus, kaya ito maglipat ng bundok. At kaya natin manatiling naging matatag at hindi natitinag, mapayapang umaasa habang hinintay ang kilos ng Diyos. Naniniwala akong bawat isa sa atin, kinausap tayo ng Panginoon. Ako mayroon akong rema word galing sa Panginoon at nanatili yun sa hindi nawawala sa puso ko yun. Kaya naniniwala ako, marami pang bagay, malaking bagay gagawin ng Panginoon. Next time, may share ko sa inyo yung mga vision and revelation binigay sa atin ng Panginoon. Pero hindi ko siya ma-share ngayon. Kaya kung meron lang tayo itanong sa sarili natin, tayo ba ay naniniwala sa sinabi ng Diyos? Hanggang doon lang or hindi tayo nagtitiwala? Kailangan naniniwala tayo at nagtitiwala. Faith is a conviction. We believe God's word before results appear. Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay may tiwala sa salita ng Diyos bago pa man itong mangyayari. Tulad ng buhay ng mga nauna sa atin katulad ni Noah. Alam niyo ba ilang years na naghintay si Noah bago dumating ang baha? 120 years. Pero hindi siya natinag. Kaya ba natin yun? Yan o. Makikita natin ang kanilang pananampalataya kakaiba. Naghintay ng nag-umpisa siya, tinatawanan siya, pinag-uusapan siya, para siyang baliw para sa mga iba. Alam niyo ba minsan para sa iba tayo parang baliw? Sa ating pananampalataya sa Diyos. Sinabi yan sa Biblia. Ito rin yung dahilan kung bakit nung sinubukan ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nagudyog sa kanya. Paano niya naialay ang kanyang anak, si Isaac. Dahil alam niyo kung bakit si Abraham, naniwala si Abraham nung sinabi na makaroon siya ng anak, naging revelation yun sa kanya. Kahit na pinakinggan ni Abraham ang pangako ng Diyos sa kanya, naniwala siya. Kahit na alam niya may edad na siya, yung asawa niya, si Sarah, ay may edad na. Pero, nauna yung naniwala siya. Nagtiwala siya sa sinabi ng Diyos. At pangalawa, ganito ang pananaw ni Abraham Ipinangako kasi ng Diyos na kay Abraham na mula kay Isaac, magmumula ang lahi niya. So yan ang pinanghawakan ni Abraham. Ang pangako ng Diyos, itong anak ibibigay sa iyo na si Isaac,
mula sa kanya ang magiging lahi. So ibig sabihin, kung siya ay mamatay, paano pa matutupad ang pangako ng Diyos? Nakuha natin yan. Kaya mahalaga yung pananampalataya, kasi ang pananampalataya dumagay sa pagtitigil. At ano ang narinig natin, napaka-importante. Yung maging matatag. Magkaroon tayo ng tamang pananaw sa Diyos. Yan ang pinaka-importante. So, dito natin makikita, dahil siya ay naniwala sa sitwasyon, at bukod dito, meron siyang tamang kakilala sa Diyos. Sabi niya, parang kay Abraham, sabi niya, kaya naman ng Diyos bumuhay ng patay. Kahit patayin ko itong anak ko si Isaac, kaya niya itong buhayin. So, ganun kalalim ang kanyang pananampalataya sa Diyos at kanyang tiwala. Kaya naalay niya si Isaac. At sa patininghagang pangusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay, malampasan ni Abraham ang pagsubok. May nakahanda ng tupa ang Panginoon para i-offer kapalit ni Isaac. Amen? Tandaan niyo po, lamb. Hindi ialay si Isaac, kundi ang Panginoon. Ang Kodera. Yan ang mensahe doon na pinagkaloob ng Panginoon. So, balikan po natin. So, ang tiwala ay may kinalaman sa relasyon. Nakaroon ng maraming dahilan, patunay, nakaranasan at kalaaman. Muna si Abraham, may tiwala siya sa Diyos. Hindi, alam niya, hindi sinungaling ang Diyos. May bagay, so kahit sabi niya, anong sitwasyon, alam niya, ay nakakabuti ang mangyayari. Kapag meron kang kaibigan na minsan nagsinungaling sa iyo, kaya mo po bang ibigay ang tiwala? Susunod? Hindi na, hindi ba? Kasi nagsinungaling siya. Si Abraham, subok na niya ang Diyos, kaya buo ang tiwala niya. Alam niya ang Diyos. Ito ay bunga ng dahil sa pagbabasa niya rin ng mga kasulatan, yung mga nauna sa kanya, at karanasan niya. Ang katangian taglay ng Diyos, alam niya ang Diyos ay kapag meron siyang sinasabi, tapat siya at hindi siya nagsinungaling. So ganun niya nakilala ang Diyos. Tayo mga kapatid, gaano ba natin kilala ang Diyos? Ano ba ang pagkakilala natin sa Kanya? Kung titingnan natin, si Santiago man ay nabanggit din tungkol sa pananampalataya ni Abraham. Sabi sa Santiago chapter 2, kung paano itinuring ng Diyos matuwid si Abraham dahil sa inandong niya sa dambana ang anak niya si Isaac. So dito natin makikita ang mga kasagutan doon sa katanungan, ang pagkaiba ng pananampalataya at tiwala sa Diyos. So dito natin masasabi, dito ay makikita mo sa verse 22, magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. Anong nakita natin kay Abraham? Meron siyang pananampalataya sa Diyos at meron siyang tiwala. Yun yung gawa niya. Faith without work is dead. Meron siyang pananampalataya at meron siyang, yung works niya, tiwala. Yan ang gusto ni Lord sa atin ngayon. Kailangan, kung meron tayong pananampalataya sa Kanya, dapat meron tayong tiwala. Kasi kung wala tayong tiwala, ay meron tayong pananampalataya sa Kanya, patay ang ating pananampalataya. Hindi niya kayang ilipat ang mundo. So yan yung, diyan natin makikita ang kabuuan ng kahulugan ng pananampalataya. Ang gawa dito ay tiwala sa Diyos, sa Kanyang natapos, at tatapusin niya ayon sa para niya sa atin. So hindi ito tinutukoy ang sariling gawa. Si Abraham, nakayanan niyang sumunod at nagtiwala sa katangian ng Diyos. So imagine po natin mga kapatid, lagi po natin naririnig dito patungkol kay Kristo. At halos araw-araw sa mga pagsubok
pagsubok naranasan natin, nandyan si Kristo sa atin. Hindi kaya lalago ang pagkakilala ang tiwala natin sa Kanya. Ganyan lumago ang pagkakilala at tiwala ko sa Panginoon. Marami akong kapalpakan sa buhay at hindi pa natapos ang aking kapalpakan. Nagkakamali at nagkakamali ako. At doon ko natutunan sa lahat ng pagkakamali na gawa ko, doon ko natutunan kung gaano katapat ang Diyos. Doon ko nakita na hindi talaga ako iiwanan at pabayaan ng Panginoon. Kaya buo ang tiwala ko sa Kanya. Kaya pinaparana sa atin ng Panginoon. Kasi gaganda ang relasyon natin sa Diyos. Mabuwang ang ating tiwala sa Kanya. Maging sa relasyon ng mag-asawa man, magkaibigan, magkapitbahay, magsyota. Kung wala ang tiwala sa isa't isa, anong klaseng relasyon meron? Magulo, stress, at puro away at walang kapayapaan. Bakit? Wala ang tiwala sa isa't isa. Pero kapag may tiwala sa isa't isa, magaan, mapayapa ang relasyon. Katulad na lang nangyari sa relasyon na meron si Abraham sa Diyos. At dahil nalugod si Lord sa tunay na pananampalataya na meron si Abraham, alam niyo kung anong tinawag ng Diyos kay Abraham? Kaibigan. Amen? Ang Diyos na likha ng langit at lupa, itinuring kanyang kaibigan. Yan ang sinabi sa Isaiah chapter 41 verse 8. At dahil kay Abraham, yung tayo mga mananampalataya, lahi ni Abraham, ay tinuring din tayo kaibigan ng Diyos. Dahil kay Abraham, imagine nyo sa atin, sa pamilya natin, dahil sa ating pananampalataya at tiwala sa Diyos, nakaroon ng pag-asa na maligtas din ang ating pamilya. Dahil sa pamamagitan na nakikita nilang pananampalataya at paninindigan natin sa relasyon natin sa Diyos, sila din man ay mamamanga at isang araw gusto nila malaman. At syempre, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako na sinasabi niya sa Gawa 6:31. Ang buong sambayan na pinangako niya doon sa mga tagabantay na natakot nung nakita nila wala na sila Pedro sa loob ng kulungan. At natakot sila, anong gagawin namin ngayon para kami maligtas? Manampalataya kayo at ang buong sambahayan niyo ay maliligtas. Dahil na-open yung door, ang pinto. Nabuksan ang ebanghelyo sa kanyang pamilya. Ganun din sa ating mga pamilya. Kaya nga, natupad. Sabi sa Santiago chapter 2 verse 23, natupad ang sinabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos ay dahil dito itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag niyang kaibigan ng Diyos. At hindi lang siya basta kaibigan kasi dito natin makikita na itinuring na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang gawa at hindi lamang sa pananampalataya lamang. So ibig sabihin na ituring si Abraham na matuwid hindi dahil siya ay hindi na siya gumawa ng pagkakamali, diretso na talaga siya, kundi dahil nagtiwala siya. So meron siyang pananampalataya at dahil sa tiwala niya sa Diyos, ganyan din ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Nangako siya. Sa Ezekiel chapter 36, verse 26-27, binigyan niya tayo ng bagong puso, bagong espiritu, at tayo ay nag-born again. At next, nangako siya na ilagay niya espiritu niya sa atin para tulungan tayo. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin ngayon para magpatuloy tayo magtiwala at mabuhay tayo, lumalayo tayo sa kasamaan. Kaya kung patuloy tayo maniwala, maranasan natin na tayo ay hindi lang naging kaibigan ng Diyos dahil kay Abraham, kundi tayo din personally sa buhay natin. Maranasan natin. Ang sarap nun, di ba? Yung naging kaibigan mo ang Diyos.
At hindi lamang basta kaibigan, kundi magkaibigan na may tiwala sa isa't isa nangyari sa kanila. Ang Diyos mismo nagsabi nito, ang resulta ng pananampalataya na meron si Abraham sa Diyos ay Yahweh mismo nagsabi nito. Ang Diyos mismo nagsabi nito, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 18 verse 17. Kaya sabi nga, ipinapaalam ng Diyos bago niya tubukin ang Sodom and Gomorrah. Pamitan kayo, basahin niyo yung Genesis chapter 18. Nakipag-bargain pa si Abraham sa Panginoon para sa kaligtasan ng mga ng iba. Sabi niya na sa verse 23, itinanong ni Abraham, lilipunin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabuti makasama ng masasama? Alam niyo, nakipag-bargain ka ng si Abraham. Paano kung may tao na matuwid 50? Hindi ko tutupukin. Pag 40, 30, paano pag hanggang dumating sa 10 lang? Hindi ko tutupukin. Kasi inaalala ni Abraham ang kanyang pamangkin na si Lot. So in other words, nakaroon ng chance si Abraham para maligtas ang kanyang pamilya. Kaya, ang resulta, pumayag ang Diyos na iligtas ang lungsod para sa 10 matuwid na tao. Subalit, sa huli, dahil mas mababa sa 10 ang matuwid na tao, natagpuan, tinupok ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot at ang kanyang pamilya dahil sa pagkikisuyo ni Abraham sa Panginoon. Kasama ang asawa niya na iligtas at nalabas sa Sodom and Gomorrah. Ang nakakalungkot lang, ang asawa ni Lot ay hindi nga siya namatay sa loob ng lungsod ng Sodom, kundi sa panahon ng kanilang pagtakas. Habang sila'y tumatakbo, hindi siya sumunod sa babala ng anghel na huwag lumingon. Lumingon siya at agad naging haliging asin, namatay sa malapit sa lungsod. Kasi lumingon siya eh. So, ang asawa niya, to summarize sa ating pagtatapos, sumama ang asawa ni Lot, ibig sabihin, naniwala siya, nanampalataya siya na dapat talaga silang umalis. Na talagang tutupukin talaga ang Sodom and Gomorrah. Subalit, hindi siya 100% nagtiwala. Nagbigay ng babala, huwag kang lumingon. Lumingon siya. So, gayon din naman mga kapatid. Patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Mayroon kang pananampalataya, wala kang tiwala, mapapahamak pa rin tayo. Sapagkat patay ang katawang walang spiritu, gayon din naman patay ang pananampalataya, walang kasamang gawa. At nasa kasulatan niya. So anong klaseng pananampalataya ang masasabi natin dito? Pag ganito, anong maituring natin ganitong klaseng pananampalataya? Kasi maiambing natin ito. Tayo ngayon, naniwala tayo, nanampalataya tayo sa natapos na ni Jesus 100%. Ba, buo ang tiwala natin. Diyan ba tayo talagang totoong bubuhay? Kasi kung hindi, ang tawag ni Apostol sa ganitong klaseng pananampalataya, naniniwala ka sa natapos ni Jesus, pero naniniwala ka pa, ang gawa mo, kailangan mo bang gawin ito, gawin yon para ikaw ay maliligtas. Ang tawag ni Apostol po bago dyan, hangal na pananampalataya. Dahil sabi niya, nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nais niyong magtapos sa pamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Kaya mga kapatid, inahakaya tayo ng Panginoon. Mabuo ang tiwala ng isa niya. Amen. Nung magbay tayo, sabay-sabay tayo, mabuhay tayo sa maniwala sa natapos ng ating Panginoon. Ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Dahil ang sinimula niya sa atin, siya rin ang magtatapos nito. Amen? Tatayo tayo doon kung sino tayo ngayon.
Last week, pinag-usapan natin ang kahulugan ng kaligtasan. Ang kahulugan ng kaligtasan ay identity. Tayo ay anak ng Diyos. Kaya dahil tayo ay anak ng Diyos, ligtas na tayo at hindi na mawawala ang ating kaligtasan. Ang kailangan lang natin ngayon, habang nagpapatuloy, 100% tayo magtiwala sa Diyos. Kung ang bugtong niyang anak hindi niya ipinagkait, ano pang bagay ipagkait sa atin ng Diyos? Amen? Tara, tayo at bigkasin natin ang deklarasyon kung sino tayo kay Kristo. Bible Community. Tayo sa ating Panginoon Jesus. Siya para sa atin at natitiwala tayo sa natapos niya, tatapusin niyang ganap para sa atin. Yung next, bibig lang, nandiyan na ba? Nga pala. Sige, tayo po ay hindi ko rin natin yung biblical declaration declaration. So tayo sabay tayo. I am fearfully, wonderfully made. And God's words are so wonderfully made. Naniwala ko ba kayo dyan? Amen. I am a new creation in Christ, all things have passed away. Nagtitiwala ko ba kayo dyan? God's grace is sufficient for me and His strength is perfected in my weakness. Nagtitiwala ko ba kayo dyan? I'm strong and courageous and God is with me wherever I may go. Naniwala ko ba kayo dyan? Naranasan niyo ba yan? God has planned to prosper me, not to harm me, but to give me a hope and a future. Nagtitiwala ba kayo dyan? Naniniwala ba kayo? I am redeemed and forgiven by His blood. I am forever grateful to God's mercy. Yan ba ang iyong pananampalataya? God is my rock and my salvation. Totoo ba yan? The Lord is before me. I will never be shaken. Naranasan ba natin yan? I am more than conqueror in Christ Jesus. Totoo ba yan? I am an overcomer. Nakikita mo ba yan sa buhay mo? Everything is possible in my life by His power. Totoo yan? God will surely supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Naniniwala ba tayo dyan? Bakit? Because I am a child of God. At meron no, bakit? Because I have the authority and power to trample on serpents, scorpions, and all the powers of the enemy. No weapon formed against me shall prosper, and any tongue that accuses me will be condemned. I stand on this promise as a servant of the Lord, and my righteousness is from Him. I will abide my faith in the finished work of Christ. In Christ Jesus' name. Amen! Hallelujah! Para awitan natin, sabayin, purihin natin ang ating Panginoon. Does God deserve our praise? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong
kalakasan ng iyong mga salita, O Diyos. Tunay nga po na dakila ka sa aming mga buhay. Hayaan mo, Lord, na sa oras na ito, ikaw ang aming mga purihan. Masamba, Lord, sa aming buong katapatan, sa aming buong puso at kalakasan, O Diyos. Ikaw ay aming pupurihin, O Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na isuko ang buhay namin sa iyo ng buong buo, Panginoon, ng buong katapatan, O Diyos. Na sa iyo lamang po kami titingin, Panginoon. Huwag mo hayaan, Panginoon, na ang mga pigatian, Panginoon, ang mga gawa ng kalaban, kahirapan, mga karamdaman, kapag subukan, Panginoon, ay maging handa mo pang hindi kami makapagpatuloy sa iyo, Lord. Alisin mo ang anumang balaki, O Diyos. Alisin mo, Panginoon, ang anumang kahinaan na nasa amin, Panginoon, kung kami ay maging 100% na nagtitiwala sa iyo, Lord, dahil ikaw ang aming buhay na Diyos. Ginawa mo na, Panginoon, na pagtagumpayan mo na, O Diyos, at patuloy kami magtatagumpay dahil ikaw ang aming Diyos na buhay. Oh, hallelujah! Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya sa oras na ito, O Diyos, hayaan mo, Lord, na isuko namin ang aming buong buhay sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Napakadakila mo. Dahil sa iyong ginawa, Panginoon, kami ay ligtas na, Panginoon. At ang aming mga pangalan ay nakasulat na doon sa aklat ng buhay. Dahil ikaw ay tinanggap namin sa aming mga buhay bilang aming sariling Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Punuin mo ang puso ng bawat isa ng iyong presensya, ng iyong pagmamahal, Panginoon, na hindi nagmamaliw, O Panginoon. Salamat, O God. Fill this place, O God, with your presence. Anoint each and every one of us, O God. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong katakilaan sa aming mga buhay, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Ihahayag namin ang kabutihan at katakilaan mo, Lord, sa aming mga buhay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga mahal sa buhay, at sa aming mga pamilya, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, ng mabuhay, na may takot sa iyo, na may kaayusan, Panginoon, na naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Panginoon, kung kaya't kami ngayon ay narito, Lord, dahil dinala mo kami dito, Panginoon, upang ikaw ay aming sambahin, Panginoon. Upang ikaw ay aming mapasalamatan sa lahat ng mga ginawa mo sa amin, O Diyos. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Lord, muli, Panginoon, sa susunod na linggo, Lord, ibalik mo kami dito ng may kagalakan, O Diyos, ng may kasigasigan, Panginoon, na handang magpuri at magpasalamat sa iisang Diyos, magpuri ng may katapatan, O Lord, that we will worship you, Lord, in spirit and in truth, O God, dahil yun ay ang mga anak ng Diyos, ang tapat na nagpupuri sa Kanya. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. At ano
Bigay sa amin, Panginoon, ng dahilan para magtiwala sa iyo. Church, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Gonna end live. God bless, God bless. Ay, thank you sa blessing. God bless everyone. Thank you, Sister Sen, Pastor Sania. Thank you, Dr. Q. Thank you for joining with us. God bless everyone.